Hello guys! Welcome back to another video. In this video, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng personal loan sa CIMB Bank. So anyways, kung nasubaybayan nyo yung journey ko dito this is my third time na to re-apply again. So yes po, pangatlong beses na akong mag-a-attempt ulit na mag-apply dito sa personal loan ni CIMB Bank. So, wala tayong kapaguran dito, patuloy lang tayong mag-apply until maaprobahan tayo dito. But anyways, for you to have an idea, so sa first attempt ko, that was the first time nag-apply ako sa personal loan. So, ang status ko po noon is employed siya. So, meron akong mga sinubmit na payslip. But then again, I was rejected and disapproved. So, I don't know why. And pasado naman ako sa mga requirements nila and nag-fill out naman ako ng maayos sa form and nag-submit ako ng documents needed nila. Which is the very important, yung income document nila para makapag-loan tayo dito. But then again, it was rejected. So, okay lang yon that time and nag-antay ako ng after 3 months. Kasi after 3 months ulit kanila pwedeng ma-offeran ng loan. After 3 months ulit kasi yung parang standard nila para ma-offeran ka ulit and pwede kang mag-apply ulit ng panibagong loan. So, in-endure ko yon. Then, after that, nung na-endure ko yon, nag-apply ulit ako as self-employed na that time. So, sa self-employed, may hinihingi din silang income document. But then again, I was rejected na naman. Kaya nasabi ko sa inyo noon na parang kahit anong gawin ko, hindi ako na-approve dito. So, hindi ko alam why. But, yun nga, after 3 months ulit, nag-antay ulit ako and mag-aantay ulit ako para makapag-apply ako dito sa personal loan ni CIMB Bank. Alam mo kung ba't gustong-gusto ko mag-apply dito sa personal loan ni CIMB Bank? Kasi napaka-cheap lang talaga ng interest nila, like 2% or 3% or less than that percent talaga. As in, so syempre si CIMB Bank, isa siyang bangko and under siya ng BSP and regulated siya ng BSP. And glad talaga kapag ma-aprobahan ka dito dahil ang laki ng opportunity mo na ma-offeran ka ng mas mataas or higher na loan which you can use for your business or for your other needs, diba? So why not na ma-aprobahan sana dito? But okay lang yun, okay lang din yun. Kahit pa paano, pwede pa rin mag-apply after 3 months. So this time nga, so na-enjoy ko na naman yung 3 months and this time, available and applicable na naman ako and pwede na naman akong mag-apply sa kanilang personal loan. So syempre, I grab the opportunity na makapag-apply. So why not, diba? Why not naman? So sabi ko, na-try ko na yung employed ako, self-employed ako. This time naman, itatry ko yung pagiging unemployed. So let's see, kasi nasa choices naman siya. So ang thinking ko kasi, hanggat nasa choices pwede siyang gamitin as your status. So syempre, para na rin din sa awareness nyo, at least I tried this. So let's see if maaprobahan tayo dito. So pag open ko ng app, ito agad bumungad sa akin. So I've been pre-selected daw for every credit. Pwede daw ako mag-apply. Eligible daw ako. So click natin itong apply for a credit line now. Then ito yung lalabas. So nandito rin naman si personal loan, si Upsave, tsaka si Revi Credit. So click muna natin si Revi Credit ha. Kung legit ba talaga to. So click natin si agree. Ayan yung box na yan. Then click lang natin tong agree. Then let's see. Then ito na nga. So this product is currently available for eligible customer only. So hindi pala legit yung nag-pop up kanina. But anyways, ang intention ko naman is to get this personal loan. So dito tayo sa personal loan. Yan. Ganun lang process. Click natin yung agreement dyan. Then, wait lang natin for a while. So ito yung lalabas. So ang eligibility niya must be a Philippine citizen and at least 21 years of age, gross monthly of 10,000, must have a Philippine mobile number and address. So required documents, one full month payslip, COE and BIR form. Yan, may mga BIR form number. So anyways, how much do you want to borrow? So this one hanggang 1M yung 1 million yung maximum and yung minimum is 30,000. So sabi nila kasi dapat magsimula tayo sa mas mababa muna kapag first time kang mag-loan. So 30,000 lang. So drag lang natin to. Then I want to repay in. So 12 months lang para mas mabilis, ganyan. Then click natin yung purpose of loan. So pili lang tayo dito. So wala namang maling sagot dito. So pinili ko is personal consumption. So click natin yung continue. Then nandito yung monthly installment ko daw na 2,836. 2% lang ha yung interest nila. So bongga, diba? 2%. So ito yung parang product disclosure ng ni-loan ko. So syempre I advise na basahin nyo to para maunawaan nyo. Then click lang natin yung mga declarations nila dito, yung mga box na maliliit kasi hindi tayo makapag-proceed pag hindi natin kinlik. So after that, click natin yung agree. Yan, then submit lang natin yung agreement na to.
And then, wait lang natin. So, ito yung nalabas. What's your home address? So, kailangan natin fill up. Although, meron na siyang, naka-fill out dito. Then, yun, yung mga wala dyan, fill out na lang natin. So, after this, click lang natin yung continue for the next step. Maghihingi lang sila ng additional details. Yung gender natin, civil status, landline, ganun lang. Then, next tayo. Wait lang natin. So, tell us more about yourself. So, dito napapasok yung employment type ko. So, click lang natin dito yung employment, occupation, source of funds, monthly income, saka teen. So, sa employment type, may pagpipilian ng unemployed. Kaya unemployed, kinlik ko. Sa source of funds naman, so either dito kasi nga unemployed yung pinili mo, ito yung mga lumalabas. So, inheritance yung pinili ko dito. Kasi hindi pwede ata yung multiple kaya yun. So, gross monthly income. So, syempre, I advise na kapag nag-fill out kayo ng gross monthly, isagad nyo na sa fullest. Yan, para kahit paano malaki yung chance na maaprubahan, of course. Then, after this, fill up natin si teen. Required po ito, hindi kayo mag-proceed kung wala kayong teen. So, meron din SSS sa may baba, pero that is not required naman, optional. So, continue tayo. So, review your application details. So, kailangan natin i-review to. Then, kung may nakita kayong kailangan i-edit, so, click nyo lang yung edit. Then, kapag okay na yan, i-click lang natin yung submit. Then, agad. So, yun. This approved na naman po tayo. So, nakalagay, let's try again next time. As much as we want to offer you a loan, it looks like we can't extend one to you right now. So, don't worry. Naman dito na don't worry daw. I can apply again after 90 days. So, probably it would be 3 months to take. Unfortunately, again, this is not on my favor again. But, hindi naman ako masyadong umaasa talaga. Kasi, alam niyo kung bakit. Kasi, syempre, ang dami ko na experience regarding unemployed status. So, I don't expect more. I don't expect talaga dito na maaprobahan talaga ako, to be honest. But then, again, I tried for your sake sa mga nagtatanong kung pwede yon. So, yun. Kung nakikita nyo naman kanina, hindi na ako nag-proceed sa mga long steps like hinihingi nila yung mga income documents ko kahit unemployed ka. Hindi na ako nag-proceed. Unlike din sa mga kauna-unahan kong mga na-applyan sa CIMB personal loan na dumating talaga ako sa pinaka-longest na application, which is nag-antay ako ng 2 days, 3 days para ma-approvehan. At this time, nag-inform na rin sila sa akin agad-agad na I was disapproved. Siyempre, obvious naman yung reason, di ba? Unemployed ka. So, ang ini-expect nila sa'yo, wala kang income. But then kasi, hindi naman lahat ng unemployed, walang income. Hindi po kita unemployed guys, wala kang income. Meron kang mga other source of income na wala lang talagang income documents. So, maraming ganun Kaya, kung ako sa inyo, sa mga nagtatangka dito na mga walang income documents, wag nyo na lang din tangkain. Sayang kasi yung 3 months ulit na ma-disapprove ka, tapos after 3 months ka pa mag-a-apply, sayang yun So, pag-isipan nyo mabuti kung wala kayong mga income documents talaga na legit talaga. So, like kapag employed ka, diba, nanghingi sila ng payslip, 1-month payslip na updated and COE or Certificate of Employment. So, yun talaga yung mga legit na tinatanggap nila. Of course, dapat legit yung document, hindi yung gawa-gawa mo lang. Kasi tumatawag daw po yan sila sa mga employers nyo to validate your nature of job and natawagan ka rin personally at conduct interview. So, ganyan. So, kailangan talaga legit and honest yung income document na sinisend nyo. So, same goes with the self-employed. So, kapag self-employed ka, ang hinihingi sa'yo, automatically ang hihingin sa'yo yung BIR 1701. So, kung ano lang yung hinihingi, yun talaga ibigay mo. Kasi nire-review talaga nila yung documents mo and tinitingnan yung mga dates, kung expired ba yan, kung legit ba yung documents na pinasa mo. So, hindi lang tayo basta putyo-putyo talaga yung isesend mo dito kasi nagre-review talaga sila. Kapit pa kayo lang CI, ang kanilang credit investigation dito sa mga ganitong process. Siyempre, online tayo nag-apply and dapat assured sila and sure sila talaga sa atin, sa mga clients nila. Ayun nga, kung ano talaga yung hinihingi, yun yung ibigay nyo. Kasi naranasan ko na rin yan na although meron akong income documents, meron akong mga binibigay na hindi naman nila hinihingi. Parang ayaw nila ng ganon. Kung be specific talaga sila sa mga documents, sa mga income documents na gusto nilang ma-receive or matanggap. And again, I'll be waiting again for another 3 months and let's see. Wala tayong kapagwaran dito. Wala akong magsasawang apply dito hanggat may opportunity naman to apply. Malay mo, sometime lumuwag to si CIMB and magrantan tayo ng loan. At least I can share it with you. Basta patuloy lang po ako mag-update regarding this matter. So, yun lamang po. I hope may natutulong kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!